Yo guys, check kamusta mga idol. So ayan, magandang gabi sa inyong lahat mga loads at mag-a-update tayo ngayon. Grabe mukhang magkakaroon ng pagtatalo mga idol ang ating presidenteng Donald Daddy Trump at ang ating Fed chairman na si Kevin Warsh mga lodi. Grabe ang mangyayari ngayon. Mga lods, so syempre malapit yung mga news natin mga idol. So bago ang lahat, sana palike ng ating video. At syempre kung gusto niyo ng ganitong content, no? Everyday news update, crypto news, trending news, global news, mga loads, mag-subscribe na kayo sa ating channel. At siguradong hindi kayo mauli sa malulupit na balita. Okay, so mag-uumpisa na tayo mga idol. Umpisahan na natin agad ang matinding balita ngayon, no? President Trump, get the interest rates down. Ayan ang gusto ni Daddy. Mga idol, no? Trump says lower rates would protect homeowners, support housing values, and help the economy. Low interest rates will solve everything. Ayan yung pinaparinggan na ni Trump si Kevin Warsh. The pressure on the Fed is only getting louder. Gold and silver are listening. So ayan mga lods Ano kaya ang mangyayari mga lodi? Trump versus Wars na ba? Mga lods, no? Trump versus Wars. Ayan, sabi dito mga idol. Trump versus Wars soon? Sabi may question mark pa, no? President Trump says we need low interest rates. Meanwhile, 50% of Fed officials are projecting a rate hike in 2026. Kung gusto ni Daddy ng rate cut, mga lodi, ang Fed ay gusto ng rate hike. Paano yan? Kontrapelo ngayon. Fed Chair Kevin Warsh said he will not be President Trump's puppet. Oh my goodness. Oh my goodness, mga idol. Paano? Ano ba to? Mga lods, nagkamali ba si Trump ng kanyang inupo, mga idol, sa upuan ng Fed chairman? Pagsisisihan niya rin ba to tulad ng pagsisisi niya kay Jerome Powell? Alam niyo ba, sa mga hindi nakakaalam mga idol, ang nag-upo kay Jerome Powell bilang Fed chairman is si Donald Trump din. Nung unang naging presidente siya, no, nung first term niya, siya rin yun. At di ba nakaaway niya nga, di ba? So ngayon, ganun ba? Mauulit din ba mga idol? Will Trump versus Wars be next after Powell's term has ended? Nako, eto ang malupit na tanong mga loads. Kung mag-aaway ba sila o susunod ba si Kevin Wars? No? Pero mas maganda kung hindi awayin ni Trump si Kevin Wars mga loads eh. Sa tingin ko lang kasi nandiyan na yan eh, nakaupo na siya eh. Hindi na siya pwedeng tanggalin. Meron na siyang term. Ang gagawin na lang ni Trump diyan, mape-pressure na lang siya dahil parang utang na loob, 'di ba? And then baka kasuhan siya o something. Ganun yung mga pwede siyang ma-impeach dahil dun eh. Parang sa Pilipinas lang, mga lods, 'di ba? Kapag di ka mapasunod ng presidente, kakasuhan ka ng kung ano-ano. So ganun. Gagawin ba ni Trump 'yon pag hindi siya sinunod ni Kevin Wars o pagbibigyan naman siya ni Kevin Wars? Mga lods, no? So hindi kasi pwedeng basta-basta 'yan. Mga lods, may statistic tayong sinusunod. Pwede kung ngayong taon gumanda yung mga statistic, pwede 'yun. 'Di ba? Saka magka-cut ng rate. Paano gagawin 'yan? Siguro dadayain nila yung statistic para lang makapag-cut ng rate, 'di ba? Pwedeng ganun yung gawin nila, 'di ba? Pero kung magiging tama yung statistic nila, mga lodi, mukhang hindi mapagbibigyan si Daddy na mag-cut ng rate. Nako, delikado, mga idol, no? Kung dito nagkakaproblema na yung China. Nako, Chinese banks with over 10 trillion sorry, in assets shut down retail gold trading. 7.6 trillion ICBC, the world's largest bank by asset, will stop offering individual trading in precious metals linked to the Shanghai Gold Exchange from July 24. The other major banks, including Postal Saving Banks, Ping An Bank, and China Guangfa Bank, have made similar moves, mga idol, no? After July 24, clients will no longer be able to open new trades and can only close position, no? Sa gold yan mga lods bawal na sila mag-trade ng gold, no? Pwede lang sila mag-close ng position pero hindi sila pwede mag-open. Banks are tightening risk control after gold crashes nearly 30% from its record high, mga idol, no? So pinagbawalan ng China
Now, speaking of gold mga lodi, medyo na-enjoy namin ngayon mag-trade sa mga TradFi, no? Yung traditional, no? Ano ba 'yun? Mga gold, silver, solid ngayon mga lods. Ito secret lang 'to eh. Pero kung gusto niyo ng ano, kasi kailangan kasi yan sa bagay. Hindi ako sure pero ta-try ko tanungin si Boss KGX mga idol, no? Kasi may malupit na Telegram si Boss KGX mga idol no. So pag ginamit mo yung link ko o kaya yung link ni Boss KGX sa BitGet, mga lodi, pwede kang pumasok doon, no? Pwede ka sa link ko, kunyari ginamit mo yung link ko, sasabihin mo lang doon kay Boss KJ Bloco ganyan. So pwede yun mga idol, no? Makakapasok ka sa Telegram at sa Telegram may mga technique doon, mga loads, no? Na pagdating sa trading. Pero kung hindi ka naman sa trading, okay lang yun kung bodega ka. Pero kung gusto mong i-explore ang trading, lalong-lalo na sa TradFi, sa gold, dahil ang lupit ng gold ngayon, mga loads, ang taas ng leverage noon, 500. 500x. Grabe, mga loads, no? Ang tindi, mga lodi. So, sa mga gusto lang, mga idol, no? At, kasi ngayon, talagang ini-explore namin yung TradFi, yung gold, silver, oil, no? Nagtitrade kami dyan, mga idol, no? Pero, at saka meron bagong technique, kaya lang kailangan kasama ka dun sa Telegram, mga loads, no? Technique ng trading na tinuro ni Boss KGX. At medyo malipit din mga lods, no? Profitable na profitable. So, marami na nga nagpumaldo dun eh. Yung mga idol, yung mga membro namin dun, medyo okay na eh. Goods na sila eh. Nagpa-profit na sila eh. Profitable na sila sa bagong diskarte mga lods eh. So, ayun lang, no? Pero kailangan kasi ginamit nyo yung link ko eh. O kaya yung link ni Boss KGX. So, para makapasok kayo dun, mga lods, no? Pero, parang sa akin kasi ngayon, yung gold kasi iba yung galaw pagdating sa crypto, no? Kaya iba yung diskarte doon, mga lods, no? At medyo for me mas safe and mas ah hindi ako na-stress masyado. Mga lods, no? Pagdating sa crypto. Pero syempre tuloy pa rin tayo sa crypto, mga idol. Ina-apply ko nga dito yung ano eh, yung malupit na technique eh. At sumablay ako kanina, hindi ko na kasi wala nagsundo ako eh. Hindi ko na tsempuhan yung malupit na sakto sana to mga idol Dito ang lupit Pero yan i-try nyo mga load. Hindi kayong bahala mga loads no. Hindi ko naman sinasabing mag-ano kayo. No, sinishare ko lang yung mga XP namin, mga lodi. So mag-use ulit tayo, ang lupit na ito. So dahil nga na-exploit yung Cardano noong nakaraan, no? Kahapon ba 'yon? Cardano crashes to 0.113, no? Its lowest level since 2020 amid a 16 million ADA exploit, no? So ito yung nangyari, mga lodi, na sinabi ni Charles Hoskinson na ayun yung nangyayari talaga sa crypto yan eh. Cardano sell-off has deepened, sending ADA to a 6-year low and leaving it down over 95% from its peak. Grabe, 95%. Mga idol, no? Check nga natin, mga lodi, ADA. Grabe yung ADA, bumagsak ng malupit ito, yung drop na yon. Grabe, 9 pesos. Ito yung drop na to, 8.6. Grabe to. Alam niyo ba mga lodi, nung nakabili ako nung nakaraang bull run nakaraang bear market, nakabili ako nito 13 pesos. No, 13 pesos tapos magkano bili ko noon 13 pesos, 50,000 ata. Halagang 50,000 pesos. Bumili ako ng 13 pesos na Cardano. Ilan din 'yon, parang ganoon. And then nag 25 pesos 'yon, yung Cardano noon, nagdoble yung ano ko noon yung asset ko noon mga lodi. Pero isipin mo, tuwan-tuwa pa ako noon kasi natsyempohan ko yung Cardano ng 13 pesos. Tas ngayon tingnan niyo magkano yung Cardano, 9 pesos. Oh my goodness, 'di ba? Nag 8 pesos pa. Ang tindi mga idol, no? So speaking of exploit mga lodi, Polish police raid alleged crypto SIM swap gang with FBI support. No, ito yung mga sistemador. Polish cybercrime police arrested 4 people accused of using social engineering and SIM swaps to steal crypto from exchange accounts. Naku, patay tayo dyan.
A video posted by Polish law enforcement shows seized luxury clothes, jewelry, and watches, mga idol, yung mga luho nila sa mga na-scam nila, pinagbibili nila, mga idol, with online investigators linking the raid to Wojtek Kulis, ulit naman pangalan na, aka Mary, o yun na lang, Mary. Police says the group laundered tens of millions of Polish zloty, with the suspect now facing up to 25 years in prison. So, yung mga nag-aakala, mga lods, no, na hindi kayo makukulong sa crypto, ayan na, mga idol. Grabe. Ang dami nilang jewelry, oh. Pero ba't silver? Ayaw nila ng gold. Ayaw nyo ng gold, ah. So, nahuli sila, mga lods, no? At syempre, kakanta pa yung mga yan. Sino-sino pa yung mga nasa linya nila na, na mga scammer din. Ituro na nila, di ba? Para mabawasan rin yung mga scammer sa crypto. Kasi ito, mga lodi, no, paliwanag natin ng Tagalog to kasi totoo to eh. No? Trump administration aims to pass the Clarity Act before August recess. So, tinanong ko si Grok, totoo ba to? Sabi kong ganun. Sabi niya, oo, mukhang totoo to, na ibig sabihin, yung administration ni Trump aiming to pass the Clarity Act because before August recess, no? Ang post ni CryptoCrib ay nagsasabi na ang Trump administration ay nagtatarget na maipasa ang Clarity Act o Digital Asset Market Clarity Act bago ang August recess ng Congress. Ito ay hindi hype lang. Recent news report mula ng June 2026 ay nagkukumpirma na ongoing ang negotiations at may push talaga para maipaisa ito bago ang summer break. So pinipilit talaga nila. Quick facts tungkol sa Clarity Act. Alam na natin yan. No? May skepticism sa comment, no? Normal sa crypto Twitter, pero ang underlying news ay legitimate, no? So totoo daw 'yan, no? Hindi po ito 100% siguradong maipapasa kasi nga syempre pinupush pa lang nila, hindi naman. Kaya nga nila pinupush para maipasa eh. Diba? Marami pang hodlers tulad ng ethics issue at bipartisan talk. Pero nung nakaraan, 'di ba, ay kaninang umaga, nakita niyo naman yung isang kung ano yung officer yun, basta officer siya na sa government na may bipartisan vote na raw, kaya na raw mag-vote ng 60. Sabi nun, yung kay balita natin kanina, panoorin nyo na lang. Kasi dito, may mga issue tulad ng ethics issue at bipartisan talk. Pero sabi kanina, meron na raw. No? Pero ang aims to pass before August ay accurate based sa current reports. No? Bottom line, totoo ang balita sa post. Pero as usual sa politics, watch the actual vote. Hindi lang ang headlines. Kung may, yun na, no? Kumbaga, totoo yung balita na pinupush talaga nila na bago mag-August recess, maipasa yung Clarity Act, which is good news yun sa atin. No? While BTC lost 469 million in Ethereum, shed 30 million yesterday. So, puro outflow yan ng BTC at Ethereum, mga idol. Ang inflow naman ng XRP, no? XRP ETFs pulled 2.05 million 30 days straight of positive flow. Ba? Ayan, no? Mga idol, oh. 928 million NIB, 1.45 billion calculative, 72 million from a billion. You still on the sideline, di ba? Ang daming number nun, binanggit natin. Diba? Speaking mga idol, na kasi ang daming news tungkol sa Japan, kumuha lang ako ng isa, mga lods, no? Sobrang good news naman sa SBI, mga lods, tumanggap na sila ng RLUSD. Overall, parang ganun lang naman yung pinaka-news nun. Pero napakalaking news kasi nun, no? 2 stablecoin first in Japan, same day. RLUSD, no? Ayun yung Japan's first regulated foreign stablecoin. Diba? Bakit hindi USDT? Bakit hindi USDC? Bakit RLUSD ang pinili ng Japan? Diba? At ano pa, yung Japanese stablecoin nila, mga lods, no? Yung Japan's first yen stablecoin, no? The SBI and Ripple Alliance just opened the floodgate. So napaka-positive nito, mga loads, no, pagdating sa XRP, mga idol, no. So grabe, ang tindi niyan, mga loads, no. At ito itong news natin na to, medyo matindi to, mga loads, no. Outside sa crypto to, pero sa Lagos de Moreno, mga idol, merong real life Batman, no. Ngayon lang to, mga loads, balita na to. Ayan, no. I suppose vigilante nicknamed the Batman of Lagos de Moreno has emerged in Jalisco in the last 2 weeks. At least 5 men tied to lamppost have appeared
with the motorcycles as evidence of the theft. Additionally, he paints mustache on them or writes rats on their forehead, mga lods. So, ang ginagawa ng Batman ng Lagos, mga lodi, tinatali niya sa poste yung mga nahuhuli niya. 'Di ba? Yung mga nagnanakaw ng motor o yung mga tirador ng motor, mga lods, tinatali sa poste, nilalagyan ng bigote, tapos nilalagyan ng rats, nilalagay sa noo. Ayan, ito 'yan, ayan, So, may Batman sa kanila. Real life Batman, mga idol, no? So, ayun yung trending ngayon, mga lodi, na merong real life Batman sa Lagos, no? In Jalisco, a badass got fed up with all authorities being useless. Useless daw yung authorities dun and started hunting down motorcycle thieving rats. He's named 5 in 10 days, no? Kumbaga, nakahuli siya ng 5 tirador ng motor sa loob ng 10 araw. They're already calling him the Batman of Lagos de Moreno. Our silent guardian, our watchful protector, our dark knight. Paris, lupit na. But in Nako style. Grabe. Mga lods, no? Si Batman. Si Batman. Pero syempre, ang mga hinuhuli niya lang ngayon sa ngayon is yung mga tirador ng motor, no? Hindi kaya may connection siya sa motor, no? Sa mga investigador lang, tip lang mga idol. Baka may connection siya sa motor, mahilig siya sa motor o kaya meron siyang shop ng motor, kaya alam niya, no? Yung kung paano hulihin yung mga tirador ng motor. Baka lang maisip niyo yun, mga authorities diyan, useless daw kayo Grabe naman mga idol, ang tindi naman ng news na yun. Patingnan nga natin kung meron pa malapit na news. Tingnan natin dito kay Crypto Zaras, okay. Wala na, pinakabago niya, ayun nga, RLUSD goes live in Japan. So, good news yan mga idol, syempre, ano yan RLUSD yan di ba? So, pero ang pinaka malapit na news natin ngayon mga lods kung pagbibigyan ba ni Kevin Warsh si Daddy, no? Si Daddy Trump na mag-cut ng rate mga idol, no? Siyempre parang isusumbat niya, "Inupo nga kita diyan, para sundin mo ako. Mag-cut ka ng rates o ikaw ang ika-cut ko diyan." Ano kayang mangyayari dito mga idol, no? So, grabe. Basahin na natin yung mga comment niyo, mga lods. Ang tindi niyo. Ang lupit ng ang lupit nito. May follow-up na video 'to, Ito, nangahabol talaga ng jeep pala 'yan, mga lods. Ang kulit niyan, ang kulit niyan. Rugby boy na 'yan. Nangahabol talaga. Bottom na to, Boss Jeblo. Tapos na ang Crypto Summer. Simula July 5, pump na ulit. Hanggang December, catalyst ko ang GTA 6. Alam nyo ba, meron akong trivia sa inyo sa GTA 6 mga lods. Alam nyo ba kung magkano ang ginastos para magawa ang GTA 6? $2 billion. Alam nyo ba kung magkano ang ginastos sa Burj Khalifa, yung pinakamataas na building sa buong mundo? $1.5 billion. So mas mataas pa ang ginastos sa GTA 6 kaysa sa ginastos sa Burj Khalifa. Malapit na trivia yun mga idol, no? Tingnan natin kung totoo Sige, GTA 6. Ayan. Kasi mas maganda bago natin tanungin, mga loads, no? Latest natin. Para lang alam nyo mga idol. Na-comment kasi yung GTA 6 mga loads in-update na yung GTA 6 yung website nila. Magtatanong lang tayo. Magkano, nabasa ko kasi yung kayo magkano ang budget sa GTA 6? So, ayan Ayan mga lods Walang opisyal na eksaktong numero mula sa Rockstar o Take-Two. Estimated 1 billion to 1.5 billion. Pinakakaraniwan at pinaka-supported na estimate mula sa Business Insider. 2000 at iba pang source noong Mayo 2026. Gasto sa development, ganyan-ganyan. Ayan hanggang 2 billion o higit pa. Kasama na ang marketing, music, listening at iba pang
cost. May mga rumor na umabot sa $2 billion, pero marami nagsasabi na overblown ito. 3 billion plus estimated. May ilang community ang at financial yan basta nasa ganyan na daw, 'di ba? 2 to 3 billion. Ah, paano ba spelling nun? Ano ba spelling ng Burj Khalifa? May, yung pinakamataas na building. Burj Khalifa Building, Dubai. Hindi, ito. Ito, ito pala. Ano lang pala, Tagalog lang pala. Sorry. Ayan Yan. So, tignan natin kung magkano ang ginastos dyan Tallest building yan No? Tallest building in the whole wide world, mga idol. Ang tindi. Diba? O, ito na. Ito yung nabasa ko pala kanina. Ayan, I don't think people realize how insane is this. Burj Khalifa, mga lodi, total cost niyan $1.5 billion, no? At binild siya ng 6 years. GTA 6, mga idol, total cost $2 billion plus, no? Kasi nga mag 2 to 3 billion Development time 12 years. Grabe, no? Rockstar, grabe ang haba nito, so hindi ko nababasahin. Pero ang tindi ng trivia na 'yon, mga lods, di ba? Imagine, ang tindi nun. Kaya kaabang-abang ang GTA 6, mga lodi. Parang pag nilaro mo yung GTA 6, ilang taon mo siyang lalaroin nang marami ka pa rin matutuklasan Kahit sobrang tagal mo nang nilalaro, may mga bago ka pa rin makikita. Ganun katindi. Di ba? So, ayan binanggit kasi ni XRP holders Actually, nakita ko lang sa Facebook yun Naalala ko tuloy. 2001, 9/11 attack sa World Trade Building para baguhin ng system finance. 2013, pumutok ang crypto kasabay ng GTA 5 at iba pang malupit na catalyst. Ngayong 2026, malupit din ang pangyayari kasabay ng GTA 6. Connect the dots. Every 13 years, kaya ba tinawag na malas ang 13 para iwasan natin at ang mga elite lang ang pumaldo? Ayon sa mga na-research ko ngayon, planong reset ng finance. Coincidence ba yon or planado, Boss Jeblo? Malamang, sabi nga nila, there is no coincidence, no? Minsan, mababaliw na lang ako kakaisip nun. At buti na lang may napagsasabihan ako, ka-work. Na-overwhelm kasi ako sa pagko-connect the dots ko. Pati na din sa Simpson na mga episode. Planado lahat ng elite at ang ginagamit ay ang USA. Ayan idol So, antindi mo. Dito mo lang di sabihin, mga loads, para i-research natin. Wag ka na mabaliw. Baka mamaya kung kailang paldo ka na, saka ka pa nabaliw Share mo lang dito, ha? Jeremiah, shoutout sa'yo. Lagi talaga ako nakaabang sa mga video mo, boss. Nakakatuwa. Tas sabay kape. Dami ko natutunan sa'yo. Parang full story. Yan. Ngayon, wala akong kape. Mamaya pa ako magkakape. Hindi pa kasi ako niligo Pagkaligo ko, sa ako magkakape. And then upo, and then matutulog. Lupit, no? Nagkakape bago matulog, no? Ferdinand Dicer, shoutout sa'yo sa MC Trends. Ayan, shoutout sa'yo, idol. Si BJ Ramirez, nagparamdam na naman yung camel mo, Boss Jeb. Nagising ako madaling araw para umihi. Sana pagtingin ko ng market, nawala yung antok ko. Hindi na ako nakatulog ang umaga. Kasalanan ko, sorry idol Minsan nangyayari din sa akin yan Yung bigla kang magigising, hindi ka na makakatulog. Ano kaya ibig sabihin nun, no? Ba't sabi nila may umiisip daw sa yung ex mo pagka ganun Skylab, shoutout sa'yo, idol. Michael Baluya Limsiako. Lupit yan Mortal Kombat nga brutal Oo nga di ba? Kapag yung yung mga super ng Mortal Kombat, brutality, fatality, in-upload mo sa YouTube yun. Na-experience ko dati yun Gusto ko sanang i-upload yun kasi pag sa gaming, hindi ka makaka-copyright kasi nilalaro mo yan Kumbaga parang pinopromote mo pa yung game Pero kapag lahat ng fatality, inano mo, tawag dito,
kinong-file mo tapos inano mo siya, in-upload mo sa YouTube, mare-restrict ka. Kumbaga, pwede mo siyang i-upload basta ano, hindi monetize. Gano'n, bawal. Kasi gano'n siya ka-graphics, 'di ba? Pero kahit na gano'n, hindi naman natin iniisip na i-fatality yung ating mga kalaro noon, 'di ba? Yung mga tropa mo, 'di ba? Oh, Lakayski, wala pa naman portfolio ko, na-withdraw na lahat ng 100K, nag 110 pa BTC. Buying sa 50K below. O ayan, good luck sa iyo, idol ah. Maraming pera sana. O ayan, bottom is in for June, sabi ni idol. Pengkalag, shoutout sa iyo. Paano kaya boss pag nag-usap-usap lang pala mga leaders sa mga ganap worldwide? Si Maduro pala nasa exhaust lang at sa Beverly Hills. No, pwede, no? Sabi nga nila, hindi naman mga presidente yung namumuno sa mundo, mga idol eh. Hindi mga presidente, mga ano, meron talaga mga secret, ang tawag dito, secret community. Hindi, secret na samahan. Ayan, yung samahan. Ganun. Sana atakihin ni Kim Jong-un. Grabe ka naman, idol. Korea, China, and Taiwan para umabot ng... Grabe ka naman, Emmanuel. Gusto mong magpasama ibang tao para pumaldo ka. Huwag ganun, masama yun. Pwede yan, mock invasion lang, biglang bati agad. Sabay sa Clarity Act. Ayan. Si Lorenzo, Health and Wellness. Wala pa kuya, pag bumaba si BTC ng 45 to 50, ito na ang buy zone natin. O ayan, meron si Idol na strategy. Dapat pagpasa ng Clarity Act sa August kasi bear season yan para makabodega pa. O ayan, sabi ni Idol. Good day, Boss Jeb. Kapag nag-stop loss ako, inilalagay ko sa manual sell. Tapos sinisilik ko yung option ng crypto USD. Example BTC para maho-hold, ma-hodl ko to earn interest sa earn. Then wait kapag nag-skyrocket, exponential, hence benta. Otherwise, kung hinayaan mo lang na sa setting na sell for me, tapos yung return mo ay nasa USD, lugi ka sa liquidation, biglang lumilitaw na naman si Romel Cameleo. Yun. Ipasak ang blood kay Vampire Trump. No, kaya lasa no. Ano kaya lasa no? Romy Castro. Hindi ko nag-gets yun, idol ah. Explain mo nga uli. Sorry. Gian Francisco, grabe kinuha liquidate. Sana tuloy-tuloy na, boss. Ayan, sana nga idol eh. Kulit ng camel mo talaga. O yun, wala eh. Lumabas na naman si camel man eh. Miss ko yung maliit na bull run noong March 24, 2 linggo pataas ng pataas. Di mo isipin walang bad news sa 2025. Kaya nga eh. No? Ang lupit din nun eh, mga lods eh. Kaya lang, wala eh. Pero babalik yun, mga idol. No, mangyayari yun, baka nga mas malala pa yung lipad eh. Basta maghintay lang tayo. Si Damido, hindi pa bottom, around 40 to 45 pa ang bottom niyan. End of the year na kayo magsipagtanim ng paira nyo. Yan nga din nakikita ko. O, ayan, meron silang mga analysis sila idol ah. Si Wel Ocampo, may redistribution pa yan idol. See you at 49K. O, di ba? Iba-iba yung mga analysis ng mga idol natin ah. Si Sebede, si Dami, si Wel Ocampo, si Rich Miggy. Shoutout sa inyo, si OJT25. Kapit lang boss, most probable bottom ang 1.04. Nangyari na kanina yun ah. Di ba? Asa na? Si 1.04. Ayan oh. 1.0456 oh, grabe. Grupo namin yan 456 company. Alam niyo ba yung 456 company mga idol? Sa letter ano yan? YSG. Young Smoker Gangsta. Ay, yung pangalan ng ano namin dati, ng mga bata pa kami. 456 Young Smoker Gangsta. Pero pag nagsisimba kami, ang tawag namin doon, Young Shepherd of God. O, di ba? Panis, ang tindi nun. Sana. Pero pag tinagos yan, crash tayo ng 0.87. Pero pag August 2, tapos na bear cycle, sabi ni Idol. Si Edwin Mangaba, shoutout sa iyo. Si Carlo Bautista yun
Benta pati pato na ba? Sabi ni Idol. Easy lang, Lods, no? Si Romel Babiera, si Snorky. Ayan, shoutout. Si Clavis, nagbalik ang pinakasikat na camel. Gumagalaw yata masyado yung continental plate sa Pacific Ring of Fire. Kaya madaming malalakas na lindol ang nangyayari ngayon. Kaya nga, no? Kapag mga ganyan pa naman, kumbaga kalamidad, mga idol, lalo na pag lindol, buti pa yung mga bagyo, mapag-aandaan mo kasi makikita mo eh. 'Di ba? May mga truck pa kung saan papunta eh. Pero pag lindol, wala yung biglaan yun, mga lodi. Kaya kailangan tayo, mahirap yung lindol eh. Mga lods, yun ang pinakamatindi talaga mahirap. Tapos yung pagputok ng bulkan, yun yung mga hindi mo talaga kayang i-predict eh. Yung pagputok ng bulkan, parang meron pa yan eh, di ba? Kumbaga, maano mo pa kung parang may mga level-level pa yan eh. Pero yung lindol, walang level, mga idol eh. Talagang pag bumitaw, talagang hulaan mo na lang kung anong ano eh. Magnitude eh. Di ba? Naalala ko tuloy yung movie na Wall-E. Sa sinabi mo, idol, marami na satellite sa orbit. Yes, ilang beses ko din napanood yung Wall-E na yun, mga lods. Siyempre, may anak tayong mga sutoy eh. Kaya ano eh, mahilig sila manood ng ganun. Ilang beses ko na ulit yun eh. King Shang Annabel Moriones, shoutout sa iyo, idol. Ayan, bigay ng Bible verse si idol. Stephen Andre, shoutout sa iyo, Ingit Yugami. 51, 51st, 51, 50, 51st, ayan pala. Pang-like ni idol yan. Good morning dito sa amin. Ano ito? DXB, boss. Ano yung DXB, idol? Wala na ako sa hindi ko na alam Hindi mahirap mahalin ang Pilipinas. Napakayaman at napakaganda. Pinamumunuan nga lang ng mga gahaman at ganid na mga demonyo. Yan, share ko lang. Shoutout sa idol. Yo present master idol, bottom na ba? Mukhang bottomless eh. Okay, si Abin yun Abin Sebelin. Si Ardel, ayan na. Aangat na boss, lumabas na ang iyaking camel. Baka manundot pa yan ng malalim bago umangat. Pwede rin yun. Ramil Bayaton, shoutout sa'yo. Meow, si Idol. May iniwala pa ako kung yung nilalaro ng mga bata ay may earn reward sa game kapag namaril siya sa school niya. Nako, grabe naman yun. Huwag naman. Basta sa atin mga idol ako lagi kong pinapaalanan yung mga anak ko pag gano'n, mga lods, no? Pag sabi ko, pag nangyari sa inyo, lalo na yung mga nananaksak, sabi ko, pag ganyan, ano yun, Boy WhatsApp si Boy WhatsApp. Pag nakita ka ng mga ganyan, Choy, umalis ka na, gano'n, ka lang, kumbaga, lumayo ka na dun sa estudyante na yun, parang gano'n. Napatawa mo ako, Brad, katapusan ng mundo, hindi pa natin naranasan yung bull market. Si Good Mindset Wisdom. Faith lang kay Jesus Christ. Ayun, no? Shoutout sa idol. Mr. Ads, yung satellite load, 60% halos. Hawak ni Elon Musk. Oo, pinapalibutan na tayo niya ni Elon Musk eh. Nochi, shoutout sa iyo. Si Cerezo Joynil. Musta idol, malapit na patapos na ang bottom. Ayan, bottom. Ayan. Mabel Sambales, nagbagintay si Idol sa 60. Ayan. Si Jaguar, ang Camel, ayan. Si Gian, man. Malapit na, Idol. Lumabas na si Camel. Bottom na tayo. Magbudiga na. Ayan, Painumin na natin ng Gatorade na blue yung Camel. Para may masmasan. Tapos to the moon na. Milabi, shoutout sa'yo. Si Reynaldo. Ayan. Nakakami si Camelman. Shoutout po, Lord. Sana nga, bottom na. Salamat po sa update. Ayan, shoutout sa'yo, Pilabis. Noima Gaming. Ayan, bottom na naman, boss. So, ang dami ng bottom, no? Kurt Stalker, the greatest of all time. Crying Camel. Mr. Ad, shoutout sa'yo. Santos Jandel, Mr. Ad. Ang nag-champion, si Instant Tindera. Ayan, lagi minsan talaga nag-champion si Madam. O kaya si Santos Jandel. Ayan yung mga nag-champion madalas eh. Talagang naka-click dyan yung notification na bell. Mga loads. Kaya mag-subscribe na kayo sa channel natin. At syempre kung umabot kayo rito, like nyo naman ang ating video. At magkita-kits tayo bukas ng umaga sa ating panibagong update at malulupit na balita. Okay? So ayan, magandang gabi sa inyo mga idol. Kita-kits tayo. Maraming salamat sa mga nanood, mga loads. Sana enjoy nyo ang ating video. At ito na si Boy, what's up? What's up, what's up?
Yeah.